Ayun. Parang lalim naman nung mic. Ayun. Ayun, bago tayo magsimula, sino dito nakakaalam ng mga word na yung mga word na quarter life crisis? Ayun, sino nakakaalam nun? Sabing ganun, pag umedad ka daw ng 25 years old to 30 years old, karamihan daw ng mga tao nakakaranas ng quarter life crisis. Tapos pag umedad ka naman ng 40 years old, nakakaranas naman daw yun ng midlife crisis. Ganon, di ba? Tapos sabing ganon, ano ba yung nagiging dahilan bakit nagkakaroon ng mga ganitong crisis yung mga tao? Because hindi nila alam yung direction ng buhay nila, di ba? Tapos sino dito nakaranas na tanongin nyo, bakit ba ako nabubuhay? Ano bang plano sa akin? O kaya naman yung very usong-uso, 'di ba? Para kanino ba ako bumabangon, 'di ba? Yun yung mga usong-uso, 'di ba? Tapos nung naalala ko nga nung second year high school ako, may teacher kami si Ma'am Diligencia. Ayan, sabi pinabasa niya kami ng libro, yung Purpose Driven Life ni Rick Warren. Yun, tapos ginagawa namin ng summary. Pero nung time na yun, hindi ko siya inaral. Parang nangungopia lang ako ng summary sa kaklase ko for the sake lang na may maipasa ako. Tapos lately nga, may binasa akong libro ni Rick, yung What Am I Here For? Yun, na booklet lang siya, parang around 50 pages lang siya. And suddenly, nag-impact siya sa akin. Kaya ang title nga ng topic natin today is, ayan, Living Out Your God-Given Purpose. Ayan, di ba? Kailangan tayo bilang tao, di ba, bilang mga nandito sa mundo, alam natin, ba't ba tayo nandito? Anong purpose ba natin? Di ba? What am I here for? Di ba? At kailangan alam natin to, hindi tayo nabubuhay para lang hindi tayo nabubuhay para kumain, para magtrabaho, o para mamatay in the future, di ba? Kumbaga, kailangan malaman natin, ano ba talagang purpose ko? Ba't ako nabubuhay dito? Sino dito? Taas ang kamay. Alam nyo na ano yung purpose nyo? Yeah. Alam nyo na ano yung goal nyo? Alam nyo na ano yung para kanino ka, yun nga, very cliche, di ba? Very cliche. Yan, very common, para kanino ka bumabangon, di ba? Dapat alam natin yan. Ang verse nga natin, yung Philippians 3:14, sabi dyan, I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Ayan, di ba? Sabing ganun, maraming tao daw ngayon, nagbabasa ng mga self-help book, di ba? Yung example ng mga self-help book, yung, yung mga libro na example, yung Atomic Habit. Sino nakakalam nung book na Atomic Habit for Highly Effective People? O kaya naman yung mga books na, mga libro na basta yung libro na para tuturuan ka to reach yung self-actualization. Pag sinabing self-actualization, ayun daw yung peak. Yung sino dito yung nag-aral ng eduk o kaya ng psychology. Yung self-actualization, yun daw yung peak ng need ng tao. Diba? Yung basic need, yung physiological need, gano'n. Tapos yung peak, yung self-actualization, yun nalaman mo na ano yung goal mo sa mundong. Pero, ayun nga diba? Alam natin na it's something more. There's something more sa mga buhay natin, diba? Tapos sino naman dito nakaranas na umakyat ng bundok? Ayan. Naranasan nyo umakyat ng bundok, naranasan nyo mag-hike, diba? Alam nyo ba, may mga bundok na kailangan alam mo yung trail. May tinatawag na trail. Yung trail, ayun na yung dadaanan mo. Ang bundok kasi, hindi siya yung kahit saan ka dumaan. Merong trail na ginawa yun nung nag-aral nung bundok na yun. Nung, siguro tourism department nung o someone na gano'n, environmentalist gano'n. Para daanan mo yung trail na yun, para hindi ka maligaw. Diba? At pag sinunod yung trail na yun, may praise. Nakikita mo na kumbaga hindi ka maliligaw pag dinaanan mo yon, yung trail na yon. Nakikita mo naman siya kasi siya yung walang damo, ganon, madalas ganon. O kaya naman pinatag na, ganon, di ba? May naakyat akong bundok dati, way back then. Nasa yung bundok na yon, hindi ka pwedeng pag nagsimula ka na, hindi ka na pwedeng bumalik kasi one way siya. Ang tawag doon yung traverse. Ibig sabihin, pag dito ka umakyat, sa kabila ka bababa. May inakyat din naman ako dati, yung pinakauna kong inakyat, dito ka umakyat, dun ka rin bababa. Ganon. So, ang pinakamahirap, kung saan ka umakyat, tas sa kabila ka bababa. Kasi pag sinimulan mo ng umakyat, bawal ka na, ayoko na, bawal yun. Di ba? Bawal kasi sa kabila kang dako pa bababa. Ganon. Kaya, ganon din daw sa buhay, kailangan alam natin
para malaman natin yung pinaka-ending o yung finish line, kailangan alam natin kung saan tayo mag-i-start. Okay? Ngayon, ito yung mga pag-aaralan natin ngayon. Galing excerpt to ng iba't ibang libro eh. 2 libro ni Rick Warren, tapos yung website ng Life Church, tapos yung, basta maraming pinagsama-sama kong mga topic to. So, pakinggan nyo na lang. At sabi nga dito, di ba, na in order for us na malaman yung purpose natin, kailangan natin mag-start sa pinaka-umpisa. Kailangan natin mag-start sa pinaka-beginning, which is kanino ba yon? Kay Lord, di ba? Bakit? Kasi hindi ang beginning yung pinanganak ka. May mas beginning pa doon. Bakit? Kasi si Lord, di ba, ang Diyos natin, orchestrate niya na, ginawa yung blueprint ng buhay mo, hindi ka pa man nabubuhay. Di ba? Ibig sabihin, alam na alam niya paano i-align, paano i-direct yung buhay natin. Pero paano yun? For example, hindi ka Kristiyano. Paano mo i-align yung buhay mo kay Lord, di ba? Tandaan natin na yung will ni Lord, hindi siya nakabase sa will mo. Example, ang gusto mo maging ganito. Ang goal mo ito. Sabi mo, Lord, ito yung goal ko. Si Lord hindi siya yung hindi siya sige, i-align ko na lang yung goal ko sa goal mo. Hindi ganon. Hindi rin si Lord Genie na, Lord, gawin mo akong lawyer. Tanen, lawyer, ganon. Hindi ganon, di ba, si Lord. Si Lord, lagi ang ginagawa niya, di ba? Yung nature ng Diyos is to help us na ma-determine ano ba talaga yung kalooban niya sa atin, di ba? Na hindi siya yung yung mga self-centered desires natin, kundi yung desire ng Diyos sa atin. So before we start dun sa part ng knowing our purpose, alamin muna natin yung levels of living. Ayan. Meron daw 3 klase ng level ng living ng buhay, 'di ba? Yung survival, success at significance. Marami ngayon nabubuhay doon sa level 1, survival. 'Di ba? They get by in life. They are not really living. They're just existing. They never really have any major goal or major drive in life. 'Di ba? Ito yung lowest level ng survival. Ito yung nagta-time in, nagta-time out, uuwi ng bahay, matutulog, gigising sa umaga, magta-time in ulit, magta-time out, magpapahinga ng weekend, Lunes na naman, papasok, hanggang sa mamatay. Ayun yung tinatawag nating yung tinatawag natin na routine. Alam ko nung high school ako o college, tinuturo sa values education yun na parang gano'n na lang daw yung goal minsan ng tao, yung paycheck to paycheck. Yung na lang, mataguyod lang yung araw o mag-exist lang. Hanggang sa dumating yung time na nasa na tayo, somewhere down there, ganun, somewhere down there, di ba? Parang ganun. At ito yung pinaka nakakalungkot na na survival kasi nabubuhay ka lang just to exist. Marami daw ngayon, ganito na lang yung buhay nila. Makita nyo sa social media, ayan, ang dami mga yung ang buhay nila is just to exist, no longer to achieve goal, but to survive yung araw-araw ng buhay, di ba? Pero unfortunately, ito yung lowest form of living. Pangalawa, itong success. Di ba? Most people are in the second level, a little higher level called the success level. It is focused in paying off the mortgage or establishing a comfortable lifestyle. Yet this level does not satisfy. Itong second level naman, ito yung madalas na gusto nating ma-achieve lahat. Nag-aaral ka college na mabuti in order for you to be successful. Nag-aaral ka ng na ginagawa mo buhay mo, nang sa ganon, maranasan mo na kumbaga, maging successful. Madalas ginagawa mo, nagiging masigasig ka, nagiging working ka, para di ba? Para nang sa ganon, in the future, maging maganda yung kinabukasan mo. Guys. Pero di ba, alam natin na deep inside this one, di ba, may emptiness. Nung nakaraan nga, meron akong nilalakad na isang empleyado. Foreigner siya. Ayun, foreigner na empleyado to, somewhere there sa ibang bansa. Tapos syempre, bilang HR, alam ko lahat ng nila, sweldo nila, ganyan, alam ko yung background nila. Tapos nung tinignan ko, sabi sa akin, sige, i-process mo na to, sabi sa akin ganon. So binigay sa akin yung sweldo. Pagtingin ko ng sweldo, sabi ko, 1 taong sweldo ko na to ha. Parang 3 taong sweldo ko pa ata to, ganon. Tapos nag-uusap kami ng isang office mate, sabi ko sa kanya,
siguro 50% ng problema nito sagot na kasi ang daming pera. Ganon. Parang tas nakita ko yung resume niya. Alam niyo ba, graduate siya ng State University sa Switzerland. Parang PL Moon sa atin. Ganon. Graduate siya very mababaw lang din yung pinag-ano niya. Pero dahil naging masigasig siya, dumating siya sa ganong point. At sa Pilipinas siya nagtrabaho. Siyempre, mas malaki sweldo niya compare sa Switzerland. Ayun, di ba? Ito yung madalas na gusto nating ma-achieve, di ba? Na madalas kino-compare natin yung sarili natin sa iba na mga successful, di ba? Ako naranasan ko yun na parang nakwento ko yun sa mga YA ata na dati nahihiya ako mag-share about sa trabaho ko, about saan ako nag-aaral. Kasi parang yung mga kaklase ko nung high school, parang sila talagang medyo magaganda yung buhay, magaganda yung mga natapos na school. Kaya parang nahihiya ako nung time na yon, di ba? Kasi parang yun yung, dun tayo tinanim na yun yung success sa mundong to. Pero di ba, alam natin na sa success na to, may emptiness. Bakit ang daming mayayaman na malulungkot? Diba? Meron tayong napapanood sa mga teleserye, yung ang laki-laki ng bahay, pero ang lungkot niya. Diba? Kasi may kulang pa rin, diba? Sa level of living na to. And lastly, significance. Diba? Yeah, significance is when you know why you're here on earth. You have a purpose for your life. You know that your life matters. You know that there is meaning behind what's going on in your life. People who enjoy significance know what on earth they're here for. Yan. Dito naman, ito yung highest level of living. Yung significance. Ibig sabihin, alam mo na ano yung purpose mo. Alam mo kung ano yung goal mo. Alam mo na yung purpose mo is something na beyond dun sa tinuro ng mundo na kailangan college graduate ka, kailangan may master's degree ka, o kailangan ang daming nakadikit sa pangalan mo. Diba? Ito yung significance na yung purpose na hindi naka-base sa approval ng mga tao, sa mga exact chaos ng mundo, or something na nangyayari sa mundo. Ito yung purpose, yung way of living na tinuturo sa atin ng Panginoon, di ba? Ibig sabihin, we really know what really matters sa buhay nito. Diba? Sabi nga dyan sa next slide, the search for the purpose of life has puzzled people for 1,000 years. That's because we typically begin at the wrong starting point, ourselves. Madalas tinatanong natin yung sarili natin, what do I want to be? What should I do with my life? What are my goals, my ambitions, my dream for my future? Diba? Madalas, bata pa lang kasi tayo, ito na yung tinuro sa atin, diba? Anong gusto mo pag lumaki ka? Ako po, gusto ko po maging piloto. Ako po, gusto ko po maging doktor, diba? Na sinabihan tayo ng mga teacher natin na ayun yung ultimate goal. Ayun yung goal na kailangan nating ma-achieve in order na masabi natin na significant yung buhay natin o nabuhay na natin yung gusto nating buhay. Diba? Pero sabi nga dito, madalas nag-i-start tayo sa wrong point which is about sa sarili natin. And the purpose of our life is greater than our own personal fulfillment. Tandaan natin na yung purpose ng buhay natin, hindi dahil narating mo na yung gusto mo. O kaya naman kung sino man nagtatrabaho dito, yung narating mo na yung tinatawag na corporate ladder. Yung corporate ladder, nandun ka na sa pinakatuktok nung posisyon na meron ka, di ba? And if you want to know what you were placed on this planet, you must begin with God. Kailangan magsimula tayo dun sa Creator. Di ba? For example na lang, paano malalaman yung purpose ng isang bagay na in-order mo? Example, noong nakaraan, umorder ako ng organizer ng, yung sa CR, yung organizer na nilalagyan ng mga shampoo, sabon, ganon. Tapos pagbukas ko, walang instruction. Tapos hiwa-hiwalay siya, tapos may mga screw. Sabi ko, paano to? Walang instruction. Diba? So, ang ginawa ko, tinignan ko mabuti. Hindi ko talaga ma-distinguish kasi hindi ko alam may malaking tubo, may maliit na tubo, may maliit na screw, may makapal na screw. Meron yung, yung orange, yung pinapasok na orange siya ganun, tapos ginaganon. Tapos sabi ko, paano ko ba gagawin to? Sabi ko sa kapatid ko, siya na gumawa. Hindi niya rin nagawa. So hirap na hirap kami, tapos kinontak namin yung seller. Pag-contact ko dun sa seller, di niya rin alam. Tapos in-check pa yung seller. Sayang ganun. Sabi ko, ano bang gagawin ko dito? So ang ginawa ko, video ko yung picture para mabuo ko. Nabuo ko siya, pero ang nangyayari, nakaganon siya. Imbis na nakaganon. Pero nabuo ko siya. Pero ano bang nun, di ba? Na yung isang bagay, malalaman mo yung purpose niya, di ba? Pag
merong mga instructions, di ba? For example, yung mga box ng mga gamit, meron yung instructions sa loob paano gamitin. Di ba? Kailangan malaman natin yan. Just in case na hindi natin alam, pwede natin kontakin yung manufacturer nung gumawang yun para malaman natin, di ba? Ganon din sa buhay natin. Na malalaman natin yung purpose natin, kung lalapit tayo, kung sino ba yung manufacturer natin, sino yung creator natin, at sino yun? Ang Diyos. Di ba? Sabi sa Job 12:10, in His hand is the life of every creature and the breath of all mankind, di ba? In His hand is the life of every living thing. Ibig sabihin, lahat ng bagay sa mundo, nasa kamay ng Diyos, di ba? Just think of it. Di ba? Merong 7 plus na, sabihin mong 7 billion na tao sa mundo, hindi lang tao, pati hayop, di ba? Hawak ng Diyos. Pati yung mga mga halaman, lahat ng klase ng living things, lahat ng klase sa mundong to, alam ng Diyos. Pero bawat isa, nag-function well. Di ba? Yun yung amazing sa Diyos na pinaglilingkuran natin, di ba? Na He holds up everything in the world, pero lahat yun nasusustain ng Diyos. What more pa kaya tayo? Tayong mga tao. Di ba? At alam nyo ba, sabi sa John 17:4, ayan, Jesus was a purpose-driven person, di ba? Sabi dyan, I have brought you glory on earth by completing the work you gave me to do, di ba? Na, same thing sa atin, di ba? Kung si Lord nga, nung naging, si Jesus, nung naging tao siya, di ba? Purpose-driven siya. Alam niya, bakit siya naging tao. Alam niya, ano yung goal niya. Ang goal niya is maligtas yung sanlibutan. Ang goal niya is, di ba, to save us dun sa wrath of God, di ba? Alam ni Lord, nasa 33 and a half years na nabuhay si Jesus, very focused siya na ito yung goal ko. Di ba? Na kahit na dun sa point na nahihirapan na si Jesus, dun sa sa garden, di ba? Na sabi niya, Lord, take this cup from me, but not my will, but yours be done, di ba? Dun sa point na, ang dami ng, parang, ang dark na, ang cloudy na nung paligid ni Jesus. Pero, may time ba na nag-doubt siya, dun sa goal, dun sa, purpose, na binigay sa kanya ng Father? Wala, di ba? Kasi nakafocus siya dun. Di ba? At sabi dito, life is about letting God use you for His purpose, not you using Him for your purpose. Again, di ba, yung mga tao, yung mga tinuturo, yung mga self-help books o yung mga self-centered viewpoints, di ba, yung tinuturo doon, marami naman ako mga nabasa na libro na na mga self-help talaga. Nakakatulong naman talaga sila. Pero, di ba, alam natin na hindi pwedeng tayo yung mag-align sa purpose na binigay ni Lord. Hindi pwedeng, Lord, ang gusto ko talaga maging ganito. Ito nga yung gusto ni Lord. Hindi tayo yung magdidictate. Bakit? Kasi yung gusto natin, ayun yung nakikita nating good. Ayun yung nakikita nating better, di ba? Na ito yung gusto ko, ito yung nakikita kong magandang mangyayari sa buhay ko. Pero alam nyo ba, pag nagtiwala ka sa mga plans na binigay ni Lord, ayun lagi yung best. Bakit yun yung best? Kasi alam niya yung blueprint ng buhay mo. Alam niya kailan ka mag-fail, kailan ka tatayo. Alam ni Lord kung kailan yung dulo. Alam ni Lord kung kailan yung beginning. Alam niya lahat. Alam niya how everything goes dun sa buhay natin. Kaya hindi ka pwedeng mag-settle dun sa gusto mo lang. Kasi may something na best talaga na pag inalaw natin na yung best ni Lord yung mangyari, di ba? Ayun yung pinaka kumbaga best na mangyayari sa atin, di ba? And sabi nga gano'n, yung mga self-help is no help at all. Alam bakit? Bakit daw yung self-help o yung mga self-help books no help at all? Kasi sa Bible, ang sabi doon, yung self-sacrifice is the way of finding yourself. Diba? Paano natin malalaman yung purpose natin? We need to sacrifice ourselves to God. Kailangan, hindi yung sacrifice na ilalagay mo yung sarili mo sa bato, aapuyan natin, di ba? Pero pwede naman, di ba? Ganon, di ba? Hindi yun. Kundi yung self-sacrifice, you surrender everything to God. Di ba? You surrender lahat, yung mga dreams, ambition, all my worries, my ambition, you can use it all. Di ba? Sabi nga dun sa kantang yun, di ba? Yung 5 loaves and 2 fishes, di ba? Yun nga lang, very natatouch ako sa kantang yun, di ba? Na, 5 loaves and 2 fishes, pero di ba, parang great yung gawa ni Lord. Ano pa yung nothingness natin, di ba? Ayun yung best na na malalaman, makikita natin sa Panginoon. At again, paano tayo mag-i-start to find our purpose? We need to go back dun sa Creator.
At yung creator natin, nag-create siya ng manual. Di ba? Nang sa ganon, matulungan tayo na mahanap yung purpose natin. At sabi nga dito, God is not just the starting point of our life. He is the source of it. As the source, He provides a manual explaining why we are alive, how life works, what to avoid, and what to expect in the future. Diba? Ang galing ng Bible, kasi yung Bible, diba, from the very beginning, from Genesis to Revelation, tinulungan tayo at tinuruan tayo paano mabuhay. Diba? Pag kailangan mo ng wisdom, buksan mo yung Bible, tutulungan ka niya. Kung kailangan mo ng healing, buksan mo yung Bible, tutulungan ka niya. Kung kailangan mo ng provision, buksan mo yung Bible, tutulungan ka niya. Kung kailangan mo ng mga parenting na ang tawag dito, mga parenting helps, buksan mo yung Bible, tutulungan ka niya. Kung kailangan mo ng about sa friendship, meron din yung Bible. Relationship, meron din yung Bible. Di ba? Parang sa buong Bible na yon, sa maliit na libro na yon, di ba? Sa makapal na libro na yon, ang dami na nating matututunan, di ba? At yun yung manual na binigay sa atin ni Lord to instruct us how to live this life. Ngayon, the Bible revealed insights about God's purpose. Ayan, di ba? Ano ba yung ni-reveal? Ano ba yung ito? Ano lang to? Tiny bit lang to na mga revelation ni Lord about sa purpose niya sa atin. Kasi hindi na marami. Kung bubuksan mo yung Bible, sobrang dami. Pero ito yung tiny bit, yung mga tidbits nga ng mga insights about sa purpose na binigay sa atin ni Lord. Sabi dito, your identity and purpose can be found in Jesus. Diba? Hindi sa success, hindi sa fame, hindi sa power, hindi sa pleasure, diba? Kundi kay Jesus. Hindi siya about sa approval ng tao, yung identity at purpose natin, kundi na kay Lord. Diba? Number 2, God was thinking of you long before you even thought of Him. Diba? Na before ka pa tumawag sa Diyos, o before mo pa nga nakilala si Jesus, diba? Iniisip ka na ni Lord. At before mo pa siya makilala, alam niya na ano yung gagawin ko sa buhay mo. Isipin nyo, how many billion of people sa mundong to? Hindi ba kayo natatouch na, sino ka ba para piliin ng Diyos? Kaya nga, di ba, favorite ko rin yung verse sa Psalms, di ba? Yung, when I look at the night sky and see the works of your finger, the moon, the stars you have set in place, what are man that you should care for us? Or, sana man you are mindful of us, di ba? Na nagiging mindful or nag-take care sa atin ang Diyos, despite of having everything being sustained by God, di ba? Na yung Creator, di ba, siya yung nagbigay ng breath of life sa atin, siya yung nag-create sa atin in His own image, nakita niya yung substance sa atin, alam niya kung ilan yung buhok natin, alam niya yung mga words sa tongue natin before pa natin masabi, at yung Diyos na ginawa tayong fearfully and wonderfully made. Yung Diyos na nagsabi that we are more valuable than many sparrow, yung Diyos na nagbigay ng dominion sa atin over sheep, oxen, and all beasts and fields. Yung Diyos na nag-crown sa iyo with glory and honor as the pinnacle and final act of the 6 days of creation. Diba? Yun yung Diyos na isip ka na before mo pa siya maisip. Diba? How wonderful, how great yung relationship natin sa Panginoon. Bakit? Kasi ang totoo naman, hindi naman talaga tayo yung unang nagmahal sa Diyos. Diba? Ang Diyos ang unang nagmahal sa atin. The same way na ang Diyos, alam niya yung purpose niya sa atin before pa tayo tumawag sa Kanya. And number 3, your life's purpose fits into a much larger cosmic purpose that God has designed, the eternity. Diba? Na kung saan, yung purpose natin, hindi siya naka-base lang kung ano yung magiging substance mo o significance mo sa mundong to. Hindi siya yung something na, okay, nakamit mo na yung pangarap mo, di ba? Na naging abot kamay na yung pangarap sa'yo, di ba? Ganon. Darang tapos na, ending na. There is much greater, or there is a greater plan na binigay sa atin ang Panginoon beyond this lifetime. Ibig sabihin, meron pa siyang tinalaga sa atin na we are created for eternity. Di ba? Sabi dito, sabi dito, we are designed for eternity, di ba? Ibig sabihin, di ba, kung design tayo for eternity, yung purpose natin is hanggang doon. Hindi lang siya dito, hanggang doon sa dulo, doon sa eternity na pinrepare sa atin
ni Lord, di ba? Ngayon, alam natin na ito na talaga yung purpose ni Lord. Bakit minsan medyo nawawala tayo dun sa goal, dun sa purpose na binigay sa atin ni Lord? Kasi merong mga negative forces na nagdadrive sa atin para hindi natin magawa kung ano ba yung tinalaga sa atin ng Panginoon. Di ba? Ang cute. Ayan. Nasira yung font. Ayan. Pero anyway, isa-isahin naman natin yan. Ano yung mga negative forces na yon? Abi dyan, many people are driven by guilt. Diba? Many people are driven by resentment. Many people are driven by fear. Many people are driven by materialism and some are driven by the need for approval. The reason why nawawala tayo sa direction na gusto ni Lord, dahil ang driver natin is tong mga negative force na to. So isa-isahin natin to. Una, many people are driven by guilt. Diba? Sabi dyan, guilt-driven people are manipulated by memories, allowing their past to control their future. Diba? Na ito, madalas daw tayo, yan diba, tayo mga Kristiyano, tayo mismo yung nag-sabotage sa sarili nating success. Alam nyo ba yon? Na dapat ang gagawin sa'yo ni Lord, ito na eh. Ito na yung plan sa'yo ni Lord, pero dahil nagpakain ka yun sa guilt na nararamdaman mo, diba, unconsciously, pinaparusahan mo yung sarili mo, kaya hindi mo marating yung God's best sa'yo. Diba? Ano ba tong mga guilt na to? Ito yung mga guilt na kumbaga kinakain ka ng pas mo, kaya ang tendency sobrang guilty ka na hindi ko na magagawa itong pinapagawa ni Lord kasi ito yung naging ito yung naging Pasko eh. 'Di ba? Ito yung nangyari sa akin dati. So kinakabahan ako baka hindi ko na magawa yung best na kaya kong gawin kay Lord kasi ito yung nagawa ko. 'Di ba? Nahihinder tayo ng mga past na yung mga past sins natin, yung mga past memories natin, 'di ba? Na ang nangyayari, di ba, nasasabotage nun yung success natin. Ilan sa atin yung naging stagnant sa pagiging Kristiyano dahil naniwala tayo dun sa mga sa guilty feelings natin. Naging stagnant ka sa pagiging Kristiyano kasi naniwala ka na hindi mo na kaya kasi nagkamali na ako eh. Di ba? Nagkamali ka na lang ng isang beses, feeling mo hindi mo na kayang maglingkod kay Lord. Many of us, bakit ilang taon, diba? Hindi to something na pwede mong sabihin na ay ako hindi. Diba? Parang lahat naman tayo dumaan sa ganyan, diba? Na dahil sobrang guilty tayo na kasi ganito yung naging Pasko. Parang ayaw mo na maglingkod kay Lord kasi ganito yung mga tao, ayaw mo na maglingkod kay Lord. Pero ang tendency nun, sinasabotahe lang nun, ano ba yung gusto talagang gawin ni Lord sa buhay natin? Diba? For example na lang yung kasalanan ni Cain. Diba? Si Cain, pinatay niya yung kapatid niya. And yun dahil dun sa kasalanan na yun, na-disconnect siya sa Diyos, diba? Pwede naman siyang humingi ng tawad nung time na hindi tinanggap ng Diyos yung offer niya at baguhin niya yung offering niya sa Diyos, diba? Pero hindi ganun yung ginawa niya. Ang ginawa niya, pinatay niya yung kapatid niya. At anong ending? Diba? Nag-wander siya sa earth, di ba? Sabi nga ganun, may verse doon, sabi, you will be a restless wanderer on the earth. At madalas ganun din sa atin, di ba? Na every time that we feel, nagigilty tayo sa mga kasalanan natin, we feel unworthy, we feel undeserving in pursuing yung mga bagay na pinapagawa sa atin ni Lord. Ay, hindi ko magawa tong bagay na to kasi feeling ko hindi ako karapat-dapat. Ay, hindi ko magawa to kasi ganito yung mga kasalanang nagawa ko. Pero dahil doon, ilang taon kaya tayo mag-wander? Ilang taon tayo magiging stagnant sa pagiging Kristiyano kasi naniwala tayo doon sa kasinungalingan ng kaaway na dahil sa mga past sins natin, hindi na tayo pwedeng maglingkod kay Lord. Diba? Kaya dapat, diba, tanggalin natin tong unang negative force that drives our life. Pangalawa, many people are driven by resentment. Diba? Yan, sabi dito, those who have hurt you in the past cannot continue to hurt you now unless you hold on to the pain through resentment. Diba? Ano ba yung resentment? Ito yung ino-hold on mo yung hurt. Diba? At di ka na nakaka-get over dun sa hurt na yon. Yeah. Hindi ko makakalimutan tong term na resentment. Kasi before pa, parang batang-bata pa ako, may nagsabi sa akin na madalas daw tayong mga Kristiyano, parang piniplay natin sa isip natin yung mga hurt. Kumbaga nire-replay mo
na-tent kaya hindi ka makamove on. At marami akong kakilala na umalis sa church o kaya nag-backslide na sila dahil piniplay nila ng piniplay sa utak nila yung mga naging church hurts nila, yung mga bagay na nakasakit sa kanila, na which is minsan pa nga yung tinatawag na church hurt, ang ending, hindi naman talaga siya church hurt. Madalas ikaw lang yung gumawa niyan sa isip mo kasi alam mo sa sarili mo, may nagawa kang kasalanan. Di ba? Ganon, di ba? At sabi nga ganon, instead of releasing the pain, nire-rehearse natin sa utak natin yung mga pain na to and yung mga hurt na to. Tandaan nyo, minsan daw, example, nagkasakitan. Bakit yung isa stagnant, yung isa stagnant, yung isa nakaka-move forward? Diba? Kasi, diba, yung isa, piniplay niya, nire-rehearse niya ng nire-rehearse, yung mga hurt niya, yung pain niya, na ang tendency, hindi na siya maka-move forward. Pero tayong mga Kristiyano, diba, dapat i-release natin yung pain through forgiveness. Diba? Na katulad nga ng sabi dito, diba, as a result of being driven by resentment, you end up hurting yourself with your bitterness, diba? Katulad dati, alam ko naturo na nila Ate Myrto, yung habang pinapatagal mo yung pain, nagiging bitter ka hanggang sa nagagalit ka na, hanggang sa hindi mo na kayang magpatawad, diba? Na kailangan, diba, sabi nga ganon, resentment always hurt you more than it does the person you resent. Diba? Alam niyo ba, mas masasaktan ka pag nagtatanim ka ng sama ng loob kaysa dun sa taong tinataniman mo ng sama ng loob. Kaya do yourself a favor, di ba? Magpatawad ka. Alam ko, sabi niyo, ang hirap kaya niyan, di ba? Lahat naman talaga mahirap, pero ang forgiveness is a decision. Kailangan mo mag-decide that you need to forgive. Kailangan mo mag-decide na you need to release yung mga tao sa atin, di ba? Na kinakasakitan ng natin. Diba? At alam nyo ba, pag tumagal-tagal tong resentment, tumagal-tagal na ang dami mong kinikimkim na pain o na hurt, may dalawang pwedeng mangyari sa'yo. Diba? Either you clam up or you blown up. Pag sinabing you clown up, you internalize yung anger. Yung galit na galit ka, na ang tendency na apektuhan yung health mo, yung emotions mo. Diba? Kasi gano'n na lang yung galit mo. Parang gano'n na lang yung hurt mo. Or you blown up. Pag sinaming yung blown up, nag-explode ka na sa ibang tao. Ang term nga namin sa psychology dito, yung blown up, yung displacement. Pag sinabing displacement, galit talaga ako dito. Example, galit ako kay Jello. Pero hindi ko maboto sa kanya yung galit ko. So ang gagawin ko, ibabato ko kay Vince. Ibabato ko kay AJ. Diba? Ganun yung nangyayari na, dahil ang dami nating hurt, ang dami mong hurt, ang dami mong pain, di ba? Ang nangyayari, di ba? Nababato mo sa ibang bagay yung galit mo. Di ba? At sabi dito, letting go of resentment is essential para makultivate daw natin yung clear and focused path toward realizing ano ba yung goal o yung purpose na binigay sa atin ni Lord. Ayan. Number 3, many people are driven by fear. Diba? Ayan, diba? Maraming tao, driven sila ng takot. Natatakot sila, maybe yung fear result ng mga traumatic experience nila. Natatakot sila kasi baka pag ginawa ko to, mangyari yung tulad ng dati. Diba? Naalala ko yung first event na hinandle ko way back 2012 ata, sa PL Moon. Nakalimutan, ata yun, yung acoustic night something ng August yun, tuwing August. Nagkakaroon kami. Sa PL Moon yun, dun sa AVR ba tawag dun? Basta yung room tapat ng library. Ganon. So may event na sa akin parang in-interest ni Ate Ruth nung time na yon. Tapos nung time na yun, wala talaga akong mahahawakang mga parang mock friends na katulong kasi lahat busy. So ako mag-isa, inaayos ko yun, pati yung mga gaganap, ganyan-ganyan, pati yung mag-speak, ganyan-ganyan, etc. Pero feeling ko sa dulo, ang ending, hindi naging successful yung event kasi nakulangan sa invite ng tao, o onti lang yung tao, taas ang gulo ng mga sound system, ganyan-ganyan. Parang gano'n yun, hindi ko makakalimutan yun kasi yun yung pinakauna kong na-handle na event. Tapos after nun, ang ginawa ko, sobrang disappointed ko sa sarili ko. Nagkulong ako dun sa kwarto ni Pastor Hem, dun sa, yung first floor muna yung kwarto niya nung araw na yun. Nagkukulong ako dun kasi parang nahihiya ako. Nahihiya ako sa mga tao, nahihiya ako. Parang
sa part ko nahihiya ako sa mga leaders, parang hindi naging maayos, kulang yung ganto, ganyan. Parang ganun yung ganun yung mindset ko noon. Pero parang inisip ko kung nagpadala ako doon, 'di ba? Parang ang dami ko na sigurong event na hindi mahahawak up until now. Na even yung mistake ko doon, nagamit ko pa nga ngayon sa trabaho, 'di ba? Sa trabaho naghahawak din ako ng mga events. Parang ganun yung although na guilty ako, parang natakot na ako na mag-handle. Pero dahil nga rin nagkaroon naman ng mga encouragement sa akin nung time na yon, nawala yung fear na yon to handle that, 'di ba? Yung mga unrealistic expectation o kaya yung mga controlling environment, 'di ba? Nagko-cause sa atin ng fear. 'Di ba? Sabi nga dito, you can control what others do, but sabi nga ganun, hindi mo makokontrol ano yung ginagawa ng iba, pero makokontrol mo how you respond sa mga bagay-bagay. At sabi nga ganun, yung courage daw, hindi siya yung absence ng fear, but yung ma-overcome mo yung fear. Ayun yung courage, 'di ba? Kaninang umaga nga, may pinapanood ako. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Steven Furtick ata yung pangalan niya. Ay, may pinapanood akong video niya. Sabi niya gano'n, alam niyo ba yung fear daw, minsan daw, may magandang na-help yung fear. Yung yung na-help niya, it triggers faith. Pag natatakot tayo, and na-overcome natin yung takot natin, nagtitrigger siya naman ng palataya tayo. Di ba? For example daw nga sa buhay ni Jacob, di ba? Si Jacob, kung tutuusin, pwede siyang maano sa fear nung time na, kumbaga, nag-wonder siya. Pero, kumbaga, may pinakita sa kanya si Lord, may mga dreams na binigay sa kanya si Lord hanggang sa, di ba, nag-increase yung faith niya dahil doon, di ba? Katandaan natin na yung fear will prevent us from experiencing yung once-in-a-lifetime opportunity and can steal our joy and peace in Christ, di ba? Kaya dapat, di ba, tanggalin natin yung mga negative fear. Diba? Kundi yung matira sa atin, yung fear of the Lord. Bakit? Ano ba yun? It adds life, it leads to life, at ayun yung beginning of wisdom. Diba? Kaya tanggalin natin tong mga takot na to. Sabi nga sa 1 John 4:18, there is no fear in love, but perfect love drives out fear, because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Pang-apat, many people are driven by materialism. Ayan, diba? Sabi ito, sila yung nakafocus dun sa mga pleasure, possessions, at saka mga prestige. Yung 3Ps, di ba? Pleasure, possession, and prestige. Na nakabase sila kung ano yung mabibili nila. Di ba? Naranasan nyo na ba bumili ng isang bagay na ang tagal-tagal nyong iniisip? Binili nyo yung bagay na to. Pag bili nyo, after 1 week ang saya nyo. Tapos after nung linggong yun, na-bored na kayo gamitin yun. Di ba? Ako naranasan ko yun. Ilang buwan kong inisip, gusto ko talaga bilhin tong bagay na to. Ganon. Kaso sa inisip ko, gusto ko to, kaso ang mahal. Pag-iipunan ko, pinag-ipunan ko yung bagay na yon. Pinag-ipunan ko siya, hanggang sa nabili ko na, unang linggo, sobrang excited ko, gamit na gamit ko. After ilang linggo, nakatambak na lang sa bahay. Ganon. Even yung pamangkin ko, pag may bata kayo sa bahay, yung mga bata, tuwan-tuwa yan, dahil mo sa Toys R Us, sa Toy Kingdom, bibili ng laruan yan, tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa sa laruan, di ba? After isang linggo, di ba, iba na gusto niyan, itatapon niya na yung laruan, ang gusto niya na tinidoro. Di ba? Ganun na yung bata. Ang gusto niya na baso, o kaya naman basura, ganun, di ba? Pang-box ng basura, ganun na yung gusto ng bata. Itatapon na nila yung laruan, di ba? Ganun yung minsan ganun tayo in terms of material na bagay. Di ba? At tandaan na natin, lagi nagbabago, nagkakaroon ng bigger and better version yung mga material na bagay. Example na lang sa iPhone, di ba? Yearly, every September and October, nag-release ng bagong iPhone. September sa US, October sa Pilipinas. Ay, alam na, no? Ayun, di ba? Nag-release sila. Tapos ngayon nga, nag-release, di ba? Yung iPhone 16. 16 na ba? iPhone 16. Same lang naman siya nung iPhone na meron tayo. Ang pinagkaiba lang, meron lang pindutan sa gilid. Pero same pa rin. Pero tingnan nyo, mag-upgrade pa rin yung mga tao. Pero same lang sila ng itsura ng 15. Di ba? Meron nga meme doon, nag-post yung Samsung America doon sa post ng Apple sa US. Sabi nung Samsung, hindi pa rin naman nagfo-fold. Ganun daw. Sabi niya ganun sa comment kay Apple, di ba? Hindi pa rin naman nagfo-fold. Pero nonetheless, di ba? Alam natin na yung mga material na bagay, nagbabago. Even nga yung pananamit natin, di ba? Dati, okay ka na sa blue corner. Ngayon, kailangan,
H&M, ganun. Yung mga damitan mo, di ba? Lahat ng material na bagay, nag-change siya, nagbabago siya. Kaya hindi mo pwedeng ilagay yung purpose mo sa mga material na bagay. Kasi nagva-vanish siya at temporary happiness lang yung binibigay niya. Kaya nga sabi dito, ayan, sabi sa 1 John 2:15-16, sa Living Bible version to, wala dyan eh. Sabi dito to, don't love the world's way, the lust for physical pleasure, the ambition to buy everything that appeals to you, and the pride that comes from wealth and importance. So these are not from God but from the world, di ba? Na kung i-translate natin sa term ni Bishop, huwag kang bumili ng mga bagay na kumikislap at kumikinang na alok ng sanlibutan. Di ba? Kasi sabing gano'n, hindi siya galing sa Diyos, kundi galing sa mundo. Kaya dapat hindi doon nakatingin yung utak natin, yung isip natin, hindi sa mga material na investment, di ba? Kundi sa bagay na makalangit. Sabi diyan, pag ang driven tayo ng materialism, yung self-worth natin nakabase sa net worth. Di ba? Kung nakabase ka sa net worth, feeling mo wala kang kwenta kung wala kang pera, feeling mo wala kang worth kung 1,000 na lang o 100 na lang ilaman ng ATM mo. Di ba? Pero tandaan nyo, hindi doon nakabase yung worth natin. Di ba? And lastly, di ba, what many people are driven by the need for approval. Di ba? Madalas sa atin ganito. Sino dito na rin? Ako, may part sa akin na feeling ko may something na ganire ako. Ganito ako, dati, di ba? Na kailangan ko ng approval ng mga tao. Kailangan, masabi mo na, uy, well done yung ginawa mo. Di ba? Sa trabaho, ganun tayo di ba? Minsan nga, pag ginagawa namin, pagpapasok yung boss namin sa room namin, niya, uy, andyan si boss, patunogin niyo yung keyboard yun, talagang ito, tak, 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 tak. Pinapatulog namin, pinapakita namin sa boss namin na ang dami namin ginagawa, pero paint lang yun, gano'n, naka-paint. O kaya yung Excel, QR, kunwari lang may tinatype, pero wala naman talaga. Ayun. Pero parang naglolokohan ng gano'n sa amin. Ganun. Kasi nga may tendency tayo na tumingin sa approval ng mga tao. Sabi diyan, those who follow the crowd usually get lost in it. One key to failure is to try to please everyone. Being controlled by the opinion of others is a guaranteed way to miss God's purpose for your life. Minsan naman miss natin yung God's best kasi nakikinig tayo sa mga sinasabi ng mga tao. For example, kung ang example sila pastor, sila pastoras, yung mga pastor natin dito, yung mga leaders, kung nakinig sila sa mga tao na dapat nagtrabaho na lang kayo para di sana mayaman na kayo ngayon. Kung nakinig sila sa ganon, sa tingin nyo na-meet nila kung ano yung purpose talaga na binigay sa kanila ni Lord. Diba? Kung ikaw nakinig ka sa mga sinasabi ng mga tao, diba, na ito kasi yung gusto nila, ito yung gusto ng magulang ko, diba, ito yung naririnig ko sa mga tao, diba? Hindi natin minsan nami-meet yung kung ano yung purpose ni Lord. Nami-miss out natin kung ano yung purpose ni Lord sa atin. Kaya tandaan natin, sabi nga ng Bible, no one can serve two masters. Ibig sabihin, hindi pwedeng piniplease mo yung tao, hindi pwedeng piniplease mo rin ang Diyos. Kailangan mamili ka. Sino ba talagang audience mo? Sino ba talaga yung gusto mong i-please? Yung tao ba o si Lord? Diba? At sabi dito, being driven by the need for approval can lead dun sa mga negative consequence like nalolos natin yung authenticity. Pag sinabing authenticity, yung uniqueness mo. Nami-miss out mo yung mga bagay na gustong gawin ni Lord sa'yo kasi nakafocus ka dun sa pag-please sa mga taong to. O kaya naman nag-i-increase yung anxiety. Diba? Kumbaga, nagugulumihanan ka o kaya naman nape-pressure ka kasi ito yung gusto ng mga tao sa paligid mo. Diba? At the same time, lagi kang nagiging dependent sa validation ng mga tao. Yung buhay mo nakadepende na sa pagbavalidate ng mga tao. Uy, the best yung ginagawa. Pag di ka nasabihan ng the best, nalulungkot ka. Pag di ka sinabihan ng uy, ang galing-galing naman, na-offend ka na, ay, di man lang pinansin yung ginawa ko. Ang galing-galing ko mag-song lead kanina, hindi man lang pinansin, di ba? Pag ganun yung natin, di ba, nawawala na yung natin, paglilingkod natin, yung, kumbaga yung ultimate purpose natin. Pag lagi tayong driven ng approval ng tao, lagi tayong may fear ng rejection. Natatakot kang ma-reject.
Pero alam natin na pag ang approval natin kay Lord, i-reject ka man ng mga tao, alam mo na i-accept ka ng Panginoon. Di ba? Sabi ganun, even yung burnout, di ba? Na yung constantly seeking natin ng approval sa mga tao, mag-cause siya ng burnout. Bakit? Kasi nakaka-exhaust kaya yung hingin mo lagi na i-please yung mga tao. Ako naranasan ko yun na kailangan ko i-please yung mga tao sa paligid ko. Ang ending, ikaw pagod ka na kasi hindi mo ma-meet yung expectation ng mga tao. And lastly, nami-miss mo yung opportunity ng God's best. Bakit? Kasi nakafocus ka na sa sasabihin ng tao, hindi sa sasabihin ni Lord sa'yo. Diba? At marami pang mga negative forces, hindi lang yan. As yung binanggit natin, main pa lang siya. Mayroong mga negative forces like yung mga unused potential, unnecessary stress, and even yung mga unfulfilled life. Diba? Na pwedeng mag-drive sa atin na hindi natin ma-reach yung purpose natin kay Lord. Sabi nga ganun, without a purpose, life is a motion without meaning. Activity without direction, and events without reason. Diba? Without a purpose, our life is trivial, petty, and pointless. Diba? Walang wenta yung buhay natin kung wala tayong purpose sa buhay natin. So dito na tayo, ano ba yung practical benefits of living out your God-given purpose? Very simple lang to na katuruan, di ba? Paano natin malalaman kung ano yung God-given purpose sa atin, di ba? Ano yung benefit ng knowing yung God-given purpose? Sabi dito, knowing your purpose gives meaning to your life. Yeah, finding your purpose in God can profoundly transform your life, providing clarity, direction, and a sense of fulfillment. Pag nalaman natin ano ba yung purpose ni Lord sa'yo, di ba? Kumbaga malalaman mo ano talaga yung meaning ng buhay. Tandaan nyo, again, yung meaning ng buhay natin hindi nakabase sa mga approval ng tao, sa sasabihin ng tao, kundi ano ba talaga yung kalooban ni Lord sa atin. Hindi rin yung mundong to yung magdadirect ano yung meaning ng buhay mo. Bakit? Anong sabi ng Ecclesiastes? Everything sa mundo is vanity. Pointless, di ba? The bottom line, yung mundong to, wala siyang hindi afford ng mundong to i-provide yung meaning ng buhay mo, kundi ang Panginoon lang. Diba? Sabi dyan, without God, life has no purpose. And without purpose, life has no meaning. And without meaning, life has no significance or hope. Diba? And the greatest tragedy is not death, but life without a purpose. Diba? Natandaan natin, in order for us to find the meaning of our life, we need to start from God. We need to start sa Diyos natin. Kailangan malaman natin sino ba yung Diyos. Ibig sabihin, paano tayo mag-start doon? You need to build a relationship sa Panginoon. Kailangan close kayo ni Lord. Sabi nga ganun, di ba? Malalaman mo yung meaning ng buhay natin pag kilala na talaga natin si Lord. Madalas sa atin, testimony nating lahat to. Nung time na hindi pa tayo Kristiyano, ano pa tayo, wanderer pa tayo. Di natin alam saan ba tayo pupunta, anong buhay natin. Pero na kilala natin si Lord, ano naging ending, nabigyan ng buhay, nabigyan ng kulay, nabigyan ng kahulugan yung buhay natin. Diba? Number 2, knowing your purpose simplifies your life. It is important to do everything people want you to do. But remember that you will just have enough time to do God's will. Oo, may mga pinapagawa yung mga tao sa atin. Pero tandaan nyo, meron lang tayong enough time to do ano yung kalooban ni Lord sa atin. Di ba? Dapat nga, sabi dito sa Ephesians 5:17, therefore do not be foolish and thoughtless, but understand and firmly grasp what the will of the Lord is, di ba? Na, bakit it simplifies ng knowing your purpose, simplifies your life? Bakit? Kasi, di ba, nalalaman na natin alagad, ano yung focus natin? Alam na natin, ano ba yung gusto talagang ipagawa sa atin ni Lord? Pag alam mo na ang goal mo lang is to please God and to know the will of God, yung focus mo andun na. So whatever ano man yung circumstances sa paligid mo, hindi na nagmamatter. Di ba? Bakit? Kasi alam mo na ano talaga yung plano sa atin ng Panginoon. Pangatlo, knowing your purpose focuses your life. Di ba? Knowing your purpose focuses your life. It concentrates your effort and energy on what's important. You become effective by being selective. Ibig sabihin, dahil alam mo na ano yung God's best sa'yo, alam mo na yung purpose mo is to please God and to know the will of God, alam mo na rin kung ano yung pagpo-focusan mo ng time, ng energy, and ng effort.
Alam mo na na lahat ng time mo, ng energy mo, ng effort mo, ibibigay mo na sa Panginoon. Hindi na sa mundong to. Diba? Alam mo na rin na hindi na yung mundong to yung magsiset ng na magpupuno doon sa emptiness sa atin, kundi ang Panginoon na. Diba? Pag wala daw tayong purpose, diba? Ang nangyayari, lagi tayo nag-change ng direction. Nagbabago-bago tayo ng trabaho, ng relationship, ng church, or even ng mga hope natin, ng mga dreams, di ba? Pero di ba, pag nagsettle tayo dun sa purpose ni Lord, di ba, mas nagiging focus tayo kung ano talaga yung gustong mangyari sa atin ni Lord. For example, sa mga tao na ang tawag nga is job hopper. Bakit daw, may dalawang reason bakit may mga job hopper. Yung job hopper, yung papalit-palit ng trabaho. After 3 months, nagpapalit. After a year, nagpapalit. Normal daw to sa mga Gen Z and Millennial. Ayan. Sa mga Gen Z and Millennial, normal sa kanila nag-hop ng trabaho. Ako di ako job hopper kasi 6 years na ako sa trabaho ko eh. Ayun. Pero normally, mga 3 months, 1 year, tapos mag-jump ulit, ang tawag sa kanila job hopper. Bakit daw marami? Sa BPO. Uso sa BPO yung job hopper. Dalawang reason. Number 1 is hindi nila alam kung saan talaga sila lulugar. Pangalawa, nagpapataas ng sweldo. Ayun yung reason ng mga job hopper. Bakit naman meron tinatawag na career shifter? Yung career shifter, for example, accountant ngayon, bukas, doktor na. Hindi, joke lang. Wala namang ganun. Accountant ngayon, bukas, sabihin mo, HR na. Ganun. O kaya naman naging, sa operations na. Kasi hindi nila makita yung fulfillment sa ginagawa nila. Di ba? Pero tandaan natin na pag alam na natin yung purpose natin, hindi na tayo laging, ever changing. Pabago-bago ng isip. O kaya naman yung pabago-bago ng course. Meron ako nakilala dati. Pabago-bago siya ng course, hindi ako to, nag-accountancy siya, tapos after accountancy, nag-engineer siya, nag-chem-eng siya, chemical engineer. Tapos after niya mag-chemical engineer, hindi nga pa rin siya masaya sa chem-eng, so nag-nursing siya. Tapos after niya mag-nursing, di pa rin siya masaya sa nursing, hanggang sa nag-business ad siya. Tapos ang ending, nagtrabaho, hindi na siya nakatapos ng college kasi nag-work siya sa BPO. Pero nag-college siya almost 7 years. Tapos palipat-lipat siya ng course kasi hindi niya talaga alam ano yung course na gusto niya. Parang pinasok niya na lahat, pero hindi niya alam hanggang sa nag-BPO siya. So far, sabi niya, masaya naman daw siya sa BPO. So, baka yun talaga yung purpose niya sa buhay niya. Ayun, di ba? Pero, di ba, pag hindi natin talaga alam, ganun, minsan napapatagal yung mga bagay-bagay dahil hindi natin alam ano ba talaga yung goal natin sa buhay. Diba? Sabi nga sa Philippians 3:13-14, ito yung scripture reading natin. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Sabi ganon, wala daw na mas focus na tao kundi yung tao na nabubuhay doon sa ultimate purpose niya. Diba? At tandaan natin, people who made the greatest difference in the history are the most focused na mga tao. Diba? For example na lang, bakit kailangan natin maging focus sa buhay? Sa mga purpose natin. For example, ang isang runner. Diba? Yung mga tumatakbo ng 5-kilometer run, 10-kilometer run, 21 kilometers, ano yung ginagawa nila? Ano yung inaayos nila sa sarili nila bago sila tumakbo? Tinatanggal nila yung mga unnecessary baggage. Ang gagawin niya mga yan, bibili ng mga sapatos na mga magagaan. Bibili sila mga Hoka, Asics, mga ganyan. Ano mga magagaan? Meron nga yung on cloud, yung parang ganyan siya kakapal na yung parang tatalbog-talbog ka para bumilis ka tumakbo. Ganun. Tapos ang bibilis, yung mga damit nila, yung mga maninipis lang din na magaan. Tapos meron pa silang yung bag. Yung bag na yon, pwede mo lagyan ng tubig. Tapos yung tubig na yon may straw. Ano tawag doon? Parang may tube na nakaganon na pwede nilang inumin lang doon habang natakbo sila. Di ba? Anong tawag sa tubong? Hindi ko alam anong tawag sa tubong yung catheter ata tawag. Ayun, doon sa yung tubong ganon. Na doon sila iinom ng tubig. Ayun. So, ganun. Tapos meron silang maliliit na bag na doon nila ilalagay yung phone nila o kaya yung phone nandito sa may nila, sa ganto nila. Ganun, di ba? In order for them na hindi mag-slow down, di ba? Ang ginagawa pa niyang mga yan ng mga runner,
Di ba pag tumakbo ka kasi sa mga yung mga fan run na ganyan, yung mga anong yan, merong mga per station yan, yung mga station na may taga-abot na yan para hindi sila tumigil tumakbo, gaganunin na lang nila yon, tapos iinumin nilang ganon. Tapos lahat ng yon bukas na, ginaganon lang. Pagkain, tubig, ganon. Lalo na yung mga 42 kilometers yung tinatakbo. Ganon, di ba? Na para at the same time, yung mga runner, hindi sila tumitingin sa kalaban nila. Alam niyo, nasaan na kaya sila? Nasaan na yung O kaya naman yung titingin sa likod. Ang runner, laging nakatingin sa finish line. Hindi yan titingin sa likod. Nasaan na kaya yung Africa? Nasaan na kaya yung ganun? Hindi sila gumaganon. Dire-diretso yan. Diba? Pag nakita niyo yung, isa sa sports complex, yung doon, yung oval doon, diba? Yung pag ganon, paikot, pag ganon yun, diba? So pag tumakbo ka doon, hindi ka pwedeng tumingin sa likod mo kasi baka madapa ka. Diba? Ganon din sa buhay, diba? Na no matter how long yung race, hindi ka pwedeng tumingin sa likod. Kailangan mo mag-focus sa finish line. Sabi nga sa atin, di ba, it is how you finish that counts. Hindi yan yung paano ka nagsimula o ano yung gitna mo. Ang nagmamatter kay Lord, paano ka matatapos sa race na to. Diba? Ayun. Pang-apat, knowing your purpose energizes your life. Diba? Sabi yan, purpose always produces passion. Nothing motivates like a clear purpose. When you align your action with your divine purpose, you tap into a deep well of motivation. Yan, passion for what you're called to do fuels your energy and inspires you to pursue your dreams wholeheartedly. Diba? Na pag na-discover natin, na-embrace natin yung purpose natin kay Lord, na-revitalize yung existence natin. Nalalaman natin na, ay Lord, ito pala yung gusto sa akin gawin ni Lord. So, with enthusiasm, with passion, gagawin mo to. Diba? Pag nalaman mo ulit na ito pala yung gusto sa'yo ni Lord, example, ang calling mo pala talaga sa kids. Kahit na anong pagod mo, kahit na anong kumbaga, kung anong season ng buhay mo, ito yung calling mo, yung magturo sa mga bata, diba? Nagiging mas passionate ka, na-energize ka. Sino dito nakaranas na sa umaga, tinatamad ka talaga kumilos? Diba? Tatamad ka kumilos. Pero pag andun ka na dun sa ministry na ginagawa mo, na-excite ka na. Diba? Example, sa mga nag-outreach dito, hindi ako naniniwalang minsan di kayo tinatamad. Diba? Yan, minsan naulan, tatamarin ka sa umaga. Pero pag andun ka na, nakikita mo na yung mga tinuturuan mo, nakikita mo na yung mga bata, diba? Na sobrang excited sila. Di ba na-energize ulit yung sarili mo na parang na-excite ka na ulit weekly. Diba? Na bumalik doon o daily, gawin yung bagay na yon. Ganon din pag alam natin na yung purpose and goals natin sa Panginoon, di ba? Pag alam na natin to na e-energize na tayo na gawin yung mga pinapagawa ng Panginoon passionately and nagiging committed tayo sa mga bagay na to. Na-empower tayo ng banal na spirito na gawin kung ano man yung mga purpose na dinadirect sa atin ng Panginoon. And lastly, knowing your purpose prepares you for eternity. Ito yung pinaka nagmamatter sa atin mga kapatid, di ba? Now what ultimately matters will not be what others says about your life. Hindi nagmamatter ano sasabihin ng mga tao na ay hindi nakatapos ng pag-aaral, ay hindi ganito, ay ganyan, di ba? Ang nagmamatter ano yung sasabihin sa iyo ng Diyos sa dulo. Hindi naman sasabihin ni Lord na ay thou good and faithful Dr. Vea. Thou good and faithful attorney AJ. Sorry. Thou good and faithful. Yan. Ayun, di ba? Ano yun? Slip of tongue. Ayun, di ba? Di ba? Hindi ganun yung sasabihin sa atin ni Lord. Ayun, di ba? Hindi ganun yung sasabihin sa atin ni Lord na sa dulo, di ba? Na hindi ayun, di ba? Hindi ganon, di ba? Na kung ano yung natapos mo, MBA ka ba? Doctorate ka ba? Hindi yung nagmamatter kay Lord. Di ba? Ang nagmamatter kay Lord, kung ano yung nagawa mo sa Kanya. Di ba? It is how, sabi ko nga kanina, it is how we finish that counts. Di ba? Na, sabi nga dito, hindi na short-sighted yung goal natin. Na hindi yung matapos lang yung goal mo sa mundong to, maano mo yung mga narating mo sa buhay, hindi na yon, di ba? Ang goal na natin is yung kumbaga, to prepare for eternity. Ano yung sasabihin sa atin ni Lord? Dapat tayong mga Kristiyano, o kailangan sa ating mga Kristiyano, ang nagmamatter, ano yung sasabihin ni Lord sa dulo?
Di ba? Kasi pag ang mindset natin, ano yung sasabihin ng tao? Ang hirap. Ang hirap mabuhay pag lagi kang nakabase. Ano kayong sasabihin ni ganire? Ano yung sasabihin ni ganto? Di ba? Tandaan nyo, ang nag-matter, ano yung sasabihin ni Lord? Hindi rin nag-matter yung earthly legacy na kailangan makilala ako ng mga tao. May kakilala ko. Sabi niyang ganon. Natatakot siya mamatay kasi natatakot daw siya na baka makalimutan siya ng mga tao. Sabi niya ganon sa niya, Kuya Jen, natatakot ako mamatay kasi natatakot ako na baka kalimutan na ako ng pamilya ko, ng kaibigan ko. Di ba? Ganon, di ba? Unfortunately, may mga taong ganon na nakabase sila sa earthly legacy na ang goal nila ma-remember ng mundong to. Pero tayo, di ba, we put our heart dun sa eternity na kung saan ang kailangan natin, makilala tayo ng Diyos pag napunta tayo sa langit. Na pag pumunta na tayo sa nakita na natin yung heavenly reward, yung heaven, pag pumasok ka doon, makikita, uy, si Mary Rose, uy, si Angge, andito. Kilala ka by your name ni Lord. Anong mas okay? Yung kilala ka hindi ka kilala sa mundo, pero kilala ka ng Panginoon sa langit. O kilala ka sa mundo, pero hindi ka kilala ng Diyos sa langit. Di ba? Kailangan, mas okay nang kilala tayo ng Panginoon sa langit. Whatever yung mga circumstances sa mundong to, di ba? Whatever yung mga legacy na pwedeng iwan sa mundong to, hindi yun yung nagmamatter. Ang nagmamatter talaga lagi is yung eternity. Tandaan nyo, our ultimate purpose, yung purpose natin, we are made, di ba? We are made sa eternity. Ginawa tayo for something beyond sa lifetime na to. Ginawa tayo ng Panginoon na ang desire dapat natin is marinig yung, well done, thou good and faithful servant, enter now into the joy of the Lord. Ang desire natin, ang purpose natin is to be with God. Ang goal natin is yung ma-please si Lord, di ba? Yung kanta, yung to put a smile in His face. Ayun dapat yung purpose natin. Ang purpose natin, hindi yung masabihan ng mga tao na I'm proud of you. Diba? Hindi masabihan ng mga tao na congratulations, na ganito, ganyan-ganyan. Hindi yon. Ang goal natin, si Lord mismo, yung magsabi sa iyo ng congratulations, diba, narating mo yung finish line. Ayun yung purpose natin. Walang mas significant na purpose, walang mas meaningful na buhay, kundi yung buhay mo, binigay mo sa Panginoon. Ayun yung kumbaga to sum up this, kung tatapusin na natin ngayon, di ba? Ang purpose natin is yung eternity. Ang purpose natin is God. Ang purpose natin is si Lord. Ang pangarap natin, di ba? Ang Panginoon, si Jesus, di ba? Sabi dito, we are made to last forever. Sabi sa Ecclesiastes 3:11, He has made everything beautiful in His time. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to the end, di ba? Sabi nga nun, one day you will stand before God. He will audit your life. Yun na yung final exam natin before we enter eternity. Tapos each of us will stand before the judgment seat of God. Magbibigay tayo ng personal account natin sa Panginoon na magiging crucial sa pagpasok natin sa langit. At pag pumasok ba tayo, nilive ba natin o nabuhay ba natin yung purpose na gusto sa atin ni Lord? Mabibigay ba natin kaya kay Lord na, Lord, nakapag-MBA ako, naging doktor ako, naging abogado ako, tatanggapin kaya ni Lord yun? O kaya naman, nakapagpakain ako ng marami akong nalibre, marami akong na ganito, ganyan-ganyan. Hindi yun yung i-consider ni Lord. Ang ko-consider ni Lord sa langit, if ginawa mo ba yung kalooban ng Diyos? Ginawa mo ba yung will ni Lord sa buhay mo? Na-please ba si Lord? Pero umpisa, na-build mo ba yung relationship mo kay Jesus? Kasi alam nyo, mag-start lang yan pag na-build na natin yung relationship natin kay Jesus. Bakit? Kasi pag na-build mo na yung relationship mo kay Lord, yung pangarap mo, align na kung ano yung gusto ni Lord sa buhay mo, di ba? Sabi dyan, your relationship to God on earth will determine your relationship to Him in heaven, di ba? Next, so yan, there are two kinds of people. Those who says to God, thy will be done, and those to whom God says, all right then, have it your way. Anong gusto nyo? Kayo ba yung tao na nagsasabi na, Lord, let your will be done? O kayo yung tao na sasabihan ng Diyos na, sige, have it your way?
Mamili ka, anong gusto mo? Yung kalooban ba ni Lord o mangyari yung habayaan ka na lang ni Lord na gawin yung gusto mo mangyari? Di ba? Matakot tayo na pabayaan na lang tayo ng Diyos, di ba? Nakakatakot na pangyayari yun. Bakit? Kasi chaotic yun. Chaotic yun. Bakit? Kasi hindi yun yung direction na gusto ng Diyos sa atin. Ang direction sa atin ng Diyos, ang gusto niya, He has made all things beautiful sa buhay natin. Ang dumating si Lord to give us a life that is abundant. Diba? Yung abundant life. Nagpunta si Lord to give us life. Diba? Ibig sabihin, laging best, laging beautiful yung gusto mangyari ni Lord sa buhay natin. Kaya matakot tayo na pumunta sa direction opposite sa Panginoon. Yeah. That's when you fully comprehend that there is more to life than just here and now, and you realize that life is just a preparation for eternity, you will begin to live differently on a daily basis. Pag nalaman mo na ang buhay, hindi lang pala ito, magbabago yung buhay mo. Diba? Sa mundong to. Kasi alam mo na hindi ka na nabubuhay, gumigising sa umaga para marating yung pangarap mo. Gumigising ka na sa umaga para marating kung ano yung gusto ng Diyos na mangyari sa buhay mo. Diba? Na dapat si Lord, dream maker siya, dream fulfiller siya, pero alam nyo ba, si Lord din talaga yung pangarap natin. Diba? Hindi lang naman siya dream maker na gagawa ng pangarap at siya yung magtutupad. Pero si Lord bakit si Lord yung pangarap natin? Kasi ang ultimate goal natin, di ba, si Jesus mismo. Sabi nga ganun, kung nasan si Jesus, nasa langit siya, o somewhere, di ba, si Jesus yung pangarap natin. Hindi yung mundong to. Di ba? Yan. Sabi sa Philippians 3:7, but whatever were gained to me, I now consider loss for the sake of Christ. Di ba? Na, ngayon, di ba, as we proceed further dito sa buhay na to, kailangan maging kumbaga totoo na sa buhay natin na we really consider loss yung kumbaga kaya nating isurrender sa Panginoon lahat ng bagay sa buhay natin for the sake of Christ. Ulitin ko lang yung kantang yon, di ba? Yung take my 5 loaves and 2 fishes, do with it as you will. Sabi ganon, I surrender, take my fear, my inhibition, all my worries, my ambition. You can use it, Lord. I hope it's not too small. Diba? Yung kantang King of Dreams, diba? Yung King of Dreams, now you have it all. All I ask is that you show me how to live without them. Show me how to live with only you. Diba? Na dapat ganun yung buhay natin. Yung buhay natin na, Lord, show me how to live with only you. Isa rin sa paborito kong kanta, nakwento ko na yun yung paborito ko talaga yung in the morning when I rise, give me Jesus, di ba? Yung give me Jesus, you can have all this world, but give me Jesus. Di ba? Na dapat ganun yung buhay natin, ganun yung purpose ng buhay natin, na hindi na siya bounded sa tinuro ng mundo na purpose na kailangan may marating ka, maging mayaman ka. Di ba? Again, hindi yung prestige, yung pleasure ng mundong to yung basis na naging purpose driven yung buhay natin. Ang basis nito is whatever we do for the sake of Christ. Diba? Sabi dito, the most damaging aspect of contemporary living is short-term thinking. Diba? Pero sabing ganon, sa iceberg, diba? Ito yung buhay. Diba? Ito lang yung buhay. Tapos mas malaki yung sa ilalim, yung eternity. Diba? Maliit lang yung short-term lang ititira natin sa buhay na to. So why not invest yung purpose mo, yung goal mo, dun sa panghabang buhay, sa diba, for everlasting, for eternity. Diba? Sabi sa 1 Corinthians 2:9, sabi dito, diba, that is what it meant by the scripture which says that no mere man has ever seen or heard or ever imagined what wonderful thing God has ready for those who love Him. Diba? Sabi sa Living Bible, ayan, yan yung sabi sa The Living Bible. Diba? Ito, hindi ko napanood yung Chronicles of Narnia, pero sabing ganun, sa libro daw ng Chronicles of Narnia, may nakalagay na ganito. Ayan. Sabi daw doon, for us, this is the end of all the stories. But for them, it was only the beginning of the real story. All their life in the world had only been the cover and the title page. Now, at last, they were beginning chapter 1 of the great story, which no one on earth has read, which goes on forever, and in whichever chapter is better than the one before. Hindi ko, nakwento lang kasi sa akin yung Chronicles of Narnia.
Pero hindi ko talaga siya napanood. Kasi tamad nga ako masyado manood, ganun. So, di ba? Pero nung binasa ko to, totoo nga naman na merong buhay sa eternity na yun yung chapter 1 ng great story. Di ba? Na hindi siya nasusulat sa Bible. Gusto niyo ba maging parte nun? Di ba? Yung kwento ng buhay, everlasting life sa langit. Di ba? Dapat ayun yung goal natin. At sabi nga dito, God has a purpose for your life on earth, but it doesn't end here. His plan involves far more than the few decades you will spend on this planet. God offers us an opportunity beyond lifetime, di ba? Nasabi sa Psalms 33:11, but the plans of the Lord stands firm forever, the purpose of His heart throughout all generation. Ayan. Sabi dito sa Hebrews 13:14, yan, for this world is not our permanent home. We are looking forward to a home yet to come. NLT version yan. Sa The Living Bible, sabi doon, for this world is not our home. We are looking forward to our everlasting home in heaven. Diba? Na, bakit tayo made to last forever? Kasi meron naghihintay sa atin na home sa kalangitan. At beyond sa lifetime, yung purpose ng Lord sa atin, kasi abot siya sa eternity. Diba? Ayan. Sabi dito sa sa slide na to, actually, it would be wiser to live each day as if it were the last day of your life. It ought to be the business of every day to prepare for our final day. The life is not all there is. Diba? Ang buhay natin hindi lang ito, nasa mundong to. At hindi lang din itong mundong to yung goal o yung purpose na pinrepare sa atin ni Lord. There's something more na pinrepare sa atin si Lord after this life. Diba? At babalik lang din tayo dito. Lagi naman binabanggit sa atin tong tong quote na to, diba? To conclude, sabi dito, only one life will soon be passed, but only what's done for Christ will last. Diba? Balik tayo dito na our ultimate desire, our ultimate purpose, our ultimate goal is Jesus. Diba? If you want to know ano ba talaga yung purpose mo sa buhay mo, kailangan bumalik ka sa Bible kasi nandun naman nakasulat kung ano talaga yung goal ng Panginoon sa atin. Diba? If you want to know yung purpose mo sa buhay na to, go back to God. Kasi diba, in-establish na ni Lord ano yung goal, ano yung purpose niya sa mga buhay natin. Diba? So, bago tayo mag-end, naalala ko lang kanina habang nag-praise and worship tayo, yung kantang, yung kantang One Desire. Sabi doon sa kantang yon, di ba, yung You Gave It All For Me. Di ba, binigay ni Lord lahat sa atin, di ba? And di ba, my soul desire my everything and all I am is devoted to you. Di ba, na ngayon, di ba, as we end this teaching, diba? Let yung word of God, diba, mag-manifest, mag-impact sa mga puso natin na kung saan ibalik talaga natin na talagang ang Diyos yung goal natin. Si Jesus yung purpose natin na by which our heart is fully devoted to God. Diba? Ngayon